Ikaw ba ngayon ay feeling malayo kay God? Or nasa lukewarm phase ka? So kung ganon, this video is perfect for you. So this is not an accident na napanood mo to, kaya watch mo na ito and please don't skip. Hello everyone! This is Melanie and welcome to Gospel Sarang Channel. Yun guys, sobra ko kayong na-miss and medyo shaky ang voice natin. Gusto ko lang i-share sa inyo itong Philippians 3. Ito yung babasahin natin today. I-share ko sa inyo yung natutunan ko. Bilang Kristiyano, meron din akong parang time na feeling cold or nalalamig doon sa relationship ko kay God. But this chapter really helped para ma-build o ma-renewed or ma-restored yung relationship ko kay God. Galing akong province, dami kong inasikaso. Like, 1 month ako doon. And then right after, umuwi ako dito sa aking hometown. Na-meet ko yung Bible study leader ko. Nagpatulong ako sa kanya paano nga ba ulit bumalik kay God. Diba may times na feeling natin makasalanan tayo or totally makasalanan tayo. Parang hirap na makalapit kay God kapag mga moment na yan. Kasi parang nakakahiya, nagkasala na ako. Siya rin si God sa akin. Tapos feeling ko hindi ko siya na-attain. Or nung nandun na ako, malapit na ako sa victory, bigla pa akong nag-down. But what matters the most ngayon is kung paano ako nilift up, kung paano ako tinulungan ni God na magpatuloy doon sa race. Ang title nito is ang tunay na pagiging matuwid. So sa unang verse pa lang, as in, parang iba yung atake nito sa akin. Basahin natin. Sa wakas, mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon. Hindi kaabalahan para sa akin na ulitin ang naisulat ko na dahil ito naman ay para sa inyong kapahanan. So, dito ako napaalalahanan na to find joy or magkaroon ng excitement doon sa presence ni Lord. Kasi di ba may times na parang nakakatamad mag-quiet time, mag-Bible reading, nakakatamad magsimba. Siyempre di ba, ba't natin siya katatamaran? And it is because siguro we are filled with a lot of worldly thoughts, kaya tayo napipigilan. If someone is forcing you to stop reading the Bible, to stop na lumapit kay God, it is the evil force. So you need to fight with that force. Huwag niyong hayaan. So, kailangan mahanap natin andun yung excitement doon na mamimit ko si God, makakausap ko si God, may sasabihin na personal sa akin si God. Kung ngayon pa lang, yung buhay natin dito, parang hirap na tayong makipag-communicate or makalapit kay God, paano pa sa afterlife? And I remember, diba, sa verse na Jesus is the way, the truth, and the life. So, ibig sabihin, life, yung buhay, yung oras, yung ginugugol natin kay God is all worth it. Kasi, yun yung meaning ng life. Yung life is to know Jesus and to spend your life with God. That is life. Pangalawang verse, mag-ingat kayo sa mga taong asal-aso, sa mga taong mahilig sa paggawa ng masama. Sila yung mga taong nanghihiwa ng maselang bahagi ng kanilang katawan. Kaya ka magiging ganito, it is because kung sino yung mga tao sa paligid mo. Pwede kang sumama, pero wag kang makikisama. Like nabasa ko din sa Facebook na do not sit on the table that Jesus flipped. Ganda maging salt and light ka. 'Di ba? Bad company corrupts good character. So dapat ikaw yung mangibabaw. Although mahirap lalo na kapag mag-isa ka lang Kristiyano. Kasi may times din na parang pag malayo ako sa mga Christian community or hindi ko nakakasama yung mga ka-Bible study ko, yung ka-churchmate ko, may possibilities talaga na nasisway ako doon sa kabilang side. Kaya be careful din talaga sa mga makakasama natin, okay? Sana hindi naman natin kailangan ng palaging maraming kasama para lang masabi na madami kang friends. Pero what if bad naman yung ibibigay niya sa'yo or wala ka din na ibibigay na maganda sa kanila? Yun nga, like hindi mo sila nalalapit kay God. So yun, yung pangalawa dito is yung be careful talaga sa mga nakakasama natin or nakakasalamuha. Verse 3, basahin natin. Tayo at hindi sila ang tumanggap ng tunay na pagtutuli. Tayong mga sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Ang pinagmamalaki natin ay ang ating buhay kay Kristo Jesus at hindi tayo umaasa sa mga pisikal na bagay. Napaalala sa akin na pag Kristiyano ka, you should be proud. Okay, dapat kinakaya na, hindi ako Kristiyano, hindi. Di ba parang, grabe naman yan, T. Kasi, paano pag si God mismo, ikahiya ka niya na anak ka niya?
matagumpay ka? Syempre, hindi naman. Kahit sino, okay? Kung Kristiyano ka, maging proud ka, ipagmalaki mo si Jesus Christ na tinanggap mo, i-share mo sa kanila. Di ba pag masaya tayo, kinikwento natin yung happy na nangyari sa buhay natin, pwede natin ibahagi, pagmalaki lahat ng binibigay na blessing ni God, lahat ng mga natanggap natin, lahat ng workings niya. Huwag niyo ikakahiya. Huwag kayong mahiya magsabi ng praise God, thank you Lord, kahit sabihin sa buong mundo. Kasi si Jesus talaga yung center ng lahat ng bagay. Center of all this universe. Short, hindi dapat tayo nakabase madalas sa mga bagay na nakita lang natin. Dapat nakabase tayo sa faith natin kay God. Kahit hindi pa nakita, kahit wala pa nangyayari, pag sinabi ni God na mangyayari yun, pag sinabi ni God, gawin mo na at sumunod ka. At paniwalaan natin siya. So yun, hindi dapat ikahiya ang pagiging Kristiyano. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay tinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Pinaalala lang sa akin ni God na we are living dito sa world na temporary lang, okay? Lahat maglalaho. Fame, beauty, wealth, or whatever na nakikita nyo, lahat yung maglalaho. In the end of the day, ang mag-i-stay is si God at yung salita ng Panginoon at yung soul natin. So, kung ano man pinapahalagahan natin dito, hindi yun madadala sa afterlife, okay? I'm not saying na wag kayong magpaganda, wag kayong magpayaman, but I'm saying na mag-focus tayo, prioritize kung ano yung dapat mas pagandahin, mas unahin, mas bigyan ng pansin, mas bigyan ng times effort, energy. Mga anak ni God, tayo, ang pinakamahalaga or pinapahalagahan dapat natin is yung relationship natin kay Jesus. Yan yung pinakamahalaga sa lahat. Hindi relasyon natin kung kani-kanino. If that person is nakaka-discourage or nakaka-distract sa relationship mo kay God, mas mag-worry ka kapag napapalayo ka kay God tapos napapalapit ka sa someone, okay? Dapat mas pansinin mo ng pansin na, kamusta naman yung relationship ko kay God? Ganun din yung sa relationship natin kay God. I mean, may phase yan eh. May times na parang feeling lukewarm tayo. Yun yung tinatawag na parang tinatamad ka na i-reach si God, hindi mo na mahanap si God, hindi mo siya sinusunod. Parang wala na lang, masabi lang na Christian. Pero may times naman na on fire, yung tinatawag nila na porsigido, mag-share ng gospel. Kapag nasa lukewarm phase, tandaan lang na pag nararamdaman mo na namamatay na yung apoy, kailangan mo nang tumakbo, run to the light. Magpatulong tayo sa Bible study leader natin, sa churchmate natin. Ayun yung essence ng pagkakaroon ng churchmate or brothers, sisters, and brothers in Christ. 16 to 17, basahin natin, Ang mahalaga ay panghawakan natin na ang nakamtan na. Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang pinapakita ko sa inyo. Pagkukulan din ninyo ng pansin ang lahat ng sumusunod sa aming halimbawa. Tayo, na share ng gospel, naniniwala kay Jesus na siya talaga yung Savior natin, nag-save sa atin sa sin. Narinig na natin, nakamtan na natin yung kaligtasan, na-experience na natin yung working ni God, kailangan lang panghawakan din talaga hanggang dulo. Kasi, ayan alam mo na, aware ka na, may alam ka na, you need to hold firm, steadfast hanggang dulo, hanggang sa second coming ni Jesus. Parang feeling natin, wala pa naman ba? Pwede pa ako magkasala. Diba minsan may ganon na, siguro mag-sorry na lang din ulit. No, kailangan mong panghawakan talaga na andyan si Jesus para tulungan ka ma-overcome yung sin. Dahil yung sin na yan, yun nga nagpapahiwalay sa atin kay God. Bilang mga anak ng Diyos, tayo rin kasi ay mga soldier, mga warrior ni God. So we are meant to fight with the evil forces, not to join with them. Kasi kaaway natin sila. Huwag na tayong bumalik sa dati nating pagkatao. Girl, kasi yun na nga, like what I said, nakamtan na natin yung kaligtasan. Pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya
Sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. In short lang guys, yung 'di ba ang title is ang tunay na pagiging matuwid. Ang tunay na pagiging matuwid hindi dahil sa konti lang yung nagawa mong kasalanan or wala kang nagawa doon sa commandments or madami kang na-serve or madami ka na-share na gospel, split attendance mo yung simba, hindi ganun yan. Ang tunay na matuwid na tao ay hindi siya sa mabuting gawa. Ito yung pagkakaroon natin ng pananampalataya. This because kaya natin na-overcome yung mga sin, kaya natin na pagtatagumpayan, nalalabanan. It is not because of who we are, kung anong nagawa natin, kung gano'n tayo kagaling, skills, or whatsoever. It is because of the grace of God. It is because of the Holy Spirit working sa atin. Di ba tinanggap natin si Jesus? It is Jesus na nasa atin. Kaya nagwo-work. Kaya mo siya nagagawa. Pag sinabi natin na tayo, dahil nga ganito, dahil ganyan, dahil part ako ng worship team, dahil leader ako, magiging own effort. Madidisregard yung working ni God. Magiging sarili na lang. Magiging sinshell, like masyadong mataas yung tingin natin sa sarili natin. So I said, it is all Jesus. Kung bakit tayo magiging matuwid at banal sa paningin ng Panginoon. Madami pang area of improvement sa akin, pero lalabanan natin yan. Ayan. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Thank you guys for watching. Subscribe!